Para bang humingi ng anumang bagay kay Lord? Alam niyo po, ganito ang sa mga anniversaries, saka dito sa Rema, ito po yung palaging kailangan na nakikita kong ituro. No? Kasi, limbawa, sabihin natin, ang pagmumotor ay pinag-aaralan. Tama? Ang pagtatype, pinag-aaralan. Ang pagluluto, pinag-aaralan. Ang paghingi sa Diyos, pinag-aaralan. Kasi nakabase tayong lahat dito eh. Kasi, tulad nito, wala pa akong trabaho, wala akong hanap buhay. Pero kailangan ko ng pera. Kasi kailangan ko kumain, kailangan ko bumili ng damit. Usually, ang pagbili ko po ng damit, 2 times lang. 2 times a year. Usually nga, sinasabayan ko yung sale eh. Bakit? Para makatipid. Hindi naman ako lustay eh. Bakit? Kasi pag lagi ka nakikita ng tao, natatandaan nila pati suot mo. No? Naalala ko dati sa isang camping, may pinapalabas ako sa yung video. Nakita niyo ano yun, 5 years na yung video na yun. Nagkataon, yung suot ko dun sa video, suot ko ngayon. Kaya sabi na, Pastor, suot mo pa pala yan, 5 taon na. Hindi nila makalimutan yan eh. Parang kailangan lang talagang magpalit. So kahit na kasi natatandaan po ng tao, no? Kaya tulad nito, bago ako pupunta sa usually sa isang anniversary, titingnan ko yung last year. Baka yung susuot ko ngayon ay yung sinuot ko rin last year. No, kailangan ko ng pabili ng pagkain, may mga aso ko, ang aso po sa bahay namin ngayon, 11. Bakit? Kasi ang isa po rito, meron akong 3 aso, binibreed ko, yung kapag ibenta ko kung palarin, kung hindi naman, akin na lang lahat. Wala namang problema ron. At least pagka nagkaanak ka, wag mo ibenta. Anak mo yan. Okay. So, kailangan kong bumili ng cellphone kasi nasisira ang cellphone. Darating ang time, masisira yan, di ba? Tulad nitong tablet ko, mag-4 na taon na to. Dumarating ang time, nasisira na. Bakit? Sira na yung battery. So, kailangan kong bumili. So, kailangan mo siyempre ng toothpaste, sabon, Kailangan mo ng pampaganda, kailangan mo ng lipstick. Hindi ko kailangan, kayo kailangan nyo. Ang isang bagay po rito, tulad yan, may sasakyan ka, kailangan ng gasolina yan, di po ba? Halimbawa, ikaw ay magbababaw yan, sa gusto mo, kailangan mo ng darak. So, kailangan mo. Ang problema po, wala akong trabaho, wala akong hanap buhay. Anong gagawin ko ngayon? Kailangan ko pag-aralan kung paano humingi kay Lord. No? Ngayon, sasabihin ng iba, mag-ano ka, yung magtrabaho ka, maghanap buhay ka. Kapag nandito ka po sa ganitong trabaho kay Lord, actually po, wala akong sweldo. Dito sa Rema, may allowance ako, pero hindi naman sweldo. Tapos ang problema pa, sa dami ng humihingi na pangbayad ng renta, lahat po ng allowance ko lumalabas. Walang naiiwan sa akin. So, paano to? Mga kapatid, kailangan kong matutunan, humingi ng pera kay Lord. No? So, paano nga? Paano? Tapos ang isa pa, meron tayong katawang lupa. Atakihin ka ng sakit. No? Kailangan mong humingi ng kagalingan sa Kanya. Tama po ba? So, kung magkakasakit ka ng ganito, ganyan, sayang, naka-live na tayo eh. Ang daming atake ng sakit sa akin. Hindi nawawala yan. Lalo na pagka magka-camping. Naku, atakihin ako ng sakit. Talagang kailangan lumaban. Sabi mo sa katabi mo, lalaban tayo. Tapos ito pa, aatakihin ka ng, sa totoo lang yung isang babanggitin ko po sa inyo. Alam ko kapag kakapusin ang budget, ano yung sabihin? Naaamoy ang kahirapan. Yung katabi mo nga, alam mo kung naligo yan o hindi. Amoyin mo. No.
Minsan nga sa itsura pa lang, alam mo hindi naligo eh. Sabi mo sa katabi mo, di ba 2 years na? Makikita mo yan, maaamoy mo yan, maaamoy mo ang kahirapan. Yung kumbaga, yung inaasahan mong budget, hindi darating, maaamoy mo ang kahirapan. Ngayon, pasintabi po, sa totoo lang, ang pagsisimba po ay spiritual. No, gawain spiritual to. Itong nakikinig ka ng sermon, gawain spiritual to eh. Alam mo, yung taong masama, may planong masama, naaamoy. Spiritually speaking, literal na maaamoy mo. Halimbawa, sabihin natin, asan na ba yung nandito sa harapan kanina si Jackie, ikaw ba yun? O tapos yung isa, si Maricar. Kung ikaw, punong-puno ka ng galit, halimbawa, hindi ko kayo kilala, ha? Ilan taon ka na? 12? Ilan na anak mo? Joke lang. Kasi ang kalaban ko po ngayon, antok. No? Aantokin kayo, kaya, ang hirap nito, kailangan nating lumaban, ha? Kaya ako yung magpapatawa. Halimbawa lang naman, ikaw itong si Maricar, galit na galit, yung malalim ang galit sa magulang, sa parents, galit na galit siya, naamoy yan. Ikaw na pastor, maaamoy mo kung yung tao ay may galit sa magulang. Ganun yun. Kasi spiritual yan eh. Ano mangyayari ngayon doon sa bata? Kapag galit na galit sa magulang, magnet ng masamang espiritu yun. Pupuntahan ng masamang espiritu yun. Bubulungan yan. No? So, anong ibig ko sabihin? Ang kahirapan po, naaamoy yan. Literal. Kahit pa sabihin natin, halimbawa sabihin natin ikaw ba, babae, lalaki? Ang tagal mag-isip. Babae ka, lalaki? May delay pa rin eh. Magdesisyon ka nga. Ano ba talaga? Babae ka, lalaki? Ang bilis niya. Lalaki. At kalahati. Hindi. Hindi ka lalaki. Ano ka? Bilis oh. Alam niyo po, kapag ang isang lalaki may pagkababae na amoy. Sabihin natin yung naamoy yan, pati tomboy. Halimbawa, hindi po ako sinasabi ko po yung totoo, literal. Naamoy kapag ang isang tao ay tomboy o bakla. Literal na naamoy. Ngayon, yung iba siguro, hindi nyo mamaya, anong ibig mo sabihin, Kuya Boy? Yung lalaki ba ay nagpapabango ng pambabae? Ganun ba yun? Hindi. Literal, kapag bakla isang tao, naamoy. Bakit? Espiritu yan. Espiritu. No? At sabihin natin, ang isang tomboy, espiritu yan. At ang kahirapan po, naamoy yan. Maamoy mo, sabihin mo gano'n, naamoy ko na naman kahirapan, ibig sabihin yung budget. Hindi darating kagad. So, ano dapat mong gawin? Labanan mo. Kailangan matuto po tayong humingi sa Diyos. Ngayon, hindi ko naman po kine-claim na eksperto akong humingi sa Panginoon. Marami pa rin akong hinihingi sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi naman ako eksperto pa eh. Pero may konti akong alam. At sapat na to para hindi na po ako magtrabaho. Alam ko na kung paano humingi ng pangangailangan ko sa Diyos na hindi ko na kailangan maghanap buhay o magtrabaho. Kaya anong gagawin mo ngayon? Maglingkod ka na lang. Yung iba kasi, in order na para kumain sila, kailangan nilang magtrabaho. Dapat lang. Kasi ang tamad ay wag pakainin. Ayaw ng Diyos ng tamad. Dapat lang, magtrabaho ka, magbukid ka, ano pa ba? Gamitin mo yung kamay mo, hindi yung nakikikain ka na lang sa kamag-anak. No, dinadaan ko po sa joke ito, hindi ko po kayo kilala. Pero sa ngayon po, dumating po ako sa katayuan na pwede na ako humingi sa Diyos, alam ko na hindi ko kailangang maghanap buhay, magtrabaho, hindi ko kailangang tumaya ng weteng. Dumarating na yung pangangailangan ko. Bakit? Natutunan ko na yun. Ganun pala. No? Ngayon, yung iba, sabihin natin, parang ganito. Halimbawa, ano ba pangalan mo nga? Ha? Aleppo?
Aldrin. O si Aldrin, no? Ang batang lalaki. Okay, si Aldrin, halimbawa sabihin natin, may sakit ka. Sabihin natin, masakit ang ulo mo. Ngayon po, ang gamot diyan usually, may Bicol, di ba? Pampatanggal na sakit ang ulo. Or, sabihin natin, Tylenol. No, halimbawa. Tapos, kapag ikaw ay may sipon, ang gamot yan ay Neosep. Halimbawa, no? Pero merong pa rin mga tao kasi ang ginagawa, nilalawayan. Lawayan mo nga ako, bakit akala niya nausog siya? So, hindi naman tumatalab yung laway na gano'n eh. No, mga usog-usog yan eh. Kasi ang moderno ngayon, Neosep na, di ba? Halimbawa, malay ko, nagpapapak ka ng diatabs. No, hindi ko alam. Yung mga lumang pamamaraan, nakuha niyo mga kapatid. Pero ngayon kasi, ang pamamaraan, humingi ka sa Diyos. Nasa sa iyo kung gusto mo magtrabaho. Hindi po binabawal ng Diyos na magtrabaho ka, maghanap buhay ka. Dapat lang, tama lang. Bakit ako? Hindi ba may trabaho ako? Anong trabaho ko? Maglingkod sa Panginoon. No? Hindi ako nagpapabayad. Pero ang Diyos ang nagbibigay ng kailangan ko. Amin po, nakukuha niyo mga kapatid. So, ngayon, ikaw, kung anong gusto mong pamamaraan, lumang pamamaraan, o modernong pamamaraan, or spiritual na pamamaraan. Ang dami kayong umaatake sakit sa akin. Ang dami. Ano sa Ilocano yan? Nagadu. Tama? Nagadu na maraming kararag ang kailangan. No? Kararag ka, ano pa? May makikita sa aking may bato ko eh, yung ano ba tawag doon, kidney stones. May gallstone ako. Naalala ko dati, in-ultrasound ako eh. Alam niyo, nakita sa ultrasound ko, hindi ako buntis. Pero may mga bato-bato ako. Ang gagawin mo ngayon, nagkakararag ka. Paano? Kailangan mo pag-aralan kung paano magkararag kay Lord. So, ano nangyari? Pagkatapos ko pong mag-pray, magkararag, faith, manampalataya, nagpa-ultrasound ako ulit, wala na yung bato. Ginagamot ka naman ng Diyos eh. Ngayon, sino ba doktor mo? Tayo, dapat ang doktor natin si Dr. Jesus. Kasi siya ang ating healer. I am the Lord that healeth thee. O, I am the Lord. I am the God that healeth thee. Ang Diyos ang ating manggagamot. O, kanino ka nagpapagamot? So, hindi ko naman kayo binabawal na magpagamot kayo doon sa talagang doktor nyo. Babawalin nga kayo na kumain ng ganito, ganyan eh. Ganito po, no? Yung pagkain po ng baboy, sino kumakain ng baboy? Magsabi ng amin. Men, pati ako. Pagka kumain ka ng baboy, hindi ka naman pupunta na, yung halimbawa, baboy ka ng baboy, hindi ka naman pupunta ng impyerno eh. Hindi nakakapunta ng impyerno yung pagkain ng baboy. Mabilis ka lang pupunta ng langit. Kasi may mga binawal ang Diyos na pagkain. Huwag mo kainin. Kahit sabihin natin, sa lumang tipan naman yung kahit na nasa lumang tipan niya, nakakasama pa rin sa katawan mo ngayong bagong tipan. So, maging ano po tayo, dapat pinagpe-pray natin yung kinakain natin. Amin po. So, paano ba? Paano bang humingi sa Diyos? Ito po yung usually mga basic na i-share ko po sa inyo yung kaunti kong alam. Kasi ako, marami pa rin ako hinihingi sa Diyos. Ibig sabihin, hindi ko pa alam lahat. Yung iba, hindi ko pa natatanggap eh. Ikaw ba, meron ka bang hinihiling sa Diyos na hindi mo pa natanggap? Meron pa. Ako nga, madami pa eh. Pero pag nalaman ko kung paano, matatanggap ko na yun. Ngayon, i-share ko po sa inyo yung maliit na alam ko. Kung paano humingi ng pera kay Lord. Kung paano humingi ng kagalingan kay Lord. Kung paano humingi ng pangangailangan mo kay Lord. Okay. Inuulit-ulit ko po sa inyo na andun na po ako sa katayuan na may alam na ako, maliit na alam, kung paano humingi kay Lord na hindi ko na kailangan magtrabaho. Hindi ko kailangan maghanap buhay. Hindi ko kailangan mag-online selling. Kung nag-online selling kayo, good, tuloy niyo po.
No? Kung meron kayong pinagbukid riyan o pinagkakakitaan riyan, ituloy niyo. Tama lang. Dahil ayaw ng Diyos ng tamad. Dahil ang tamad ay huwag pakainin. Pero, so nakabukas na ba sa Mark 11:23? Ay, iba-iba siguro tayo ng version. Mark 11:23. Tulad nito, may ubo-ubo ako. No? Ano gagawin mo rin? Usually, hindi na ako uminom ng gamot. Pinagpe-pray ko na lang. Eh, mag-misa hindi ko na pinagpe-pray. Basta alam ko, di naman ako mamatay dito. Okay, Mark 11:23. O, ito. O, sabihin mo sa katabi mo, ganito humingi sa Diyos. Okay, ha? O, sige, sabi niya, tandaan niyo ito. Dito sa binabasa ko. Tandaan niyo ito. So, ano sa English ito? Don't forget. Ano sa English ang tandaan niyo? Remember. Ano ba? Verily, verily. Yan ang mga nakalagay dyan eh. Pero sa English kasi, sabi niya, verily. Sa Tagalog, tandaan niyo ito. So, huwag niyo kinakalimutan. Okay, ito po, no? Sabi niya, kung sabihin nino man sa bundok na ito, kung sabihin, may lalabas pala sa bibig mo. Tingnan mo yung katabi mo, ano ang lumalabas mo sa bibig niya? Chismis, ano ba? Bad news, ano ba? Telenovela, ano? Siya ba'y chismoso, chismosa? Siya ba ang balita ng bayan? Ayan. Minsan sabihin mo, yung kasama yan. Bakit? Lagi nilang may pangit na balita. No? Ayan, no? Tandaan mo ito. Kung sasabihin nino man, so meron palang lalabas sa bibig. Yan. Ito ang pananampalataya. Ito ang mag-faith. Ito ang mag-pray. Kailangan may lalabas sa bibig mo. Ngayon, sabi niya, kung sabihin nino man sa bundok na ito, so may bundok kang kakausapin. Ano yung bundok na yan? Bundok ng kahirapan, bundok ng sakit, ano pa? Bundok na problema, bundok na hadlang sa buhay mo. Ano ba yung bundok mo sa buhay? Maaring may sakit ka, maaring may kahirapan ka, ano pa? Maaring may problema ka, o maaring yan yung biyanan mo. May kakausapin ka. Ano yun po ba? Sabi niya, kung sabihin niyo naman sa bundok na ito, okay, huwag niyo pong kakalimutan na ang problema po, ayon sa Biblia, para umalis, kinakausap. Kinakausap. Yung problema mo, ayon sa Biblia, kinakausap. Pakinggan niyo pong mabuti ito. Hindi pinagkakalat ang problema. O yun alam mo, ang dami kong utang. Ano ba? Binasted ako. Ano ba? Yung mister ko nangangaliwa. Hindi yung gagamitin yung bibig mo, hindi para pagkalat ang problema mo. Ang sabi niya, pag may problema ka, kausapin mo yung problema mo. Ang linaw-linaw eh. Sabi niya gano'n, no? Kung sabihin niyo naman sa bundok na to, yung bundok ang kinakausap, yung hadlang. Hindi yan yung mental telepathy na balis ka rin, nagano'n nyo sa isip lang. Hindi. Kinakausap ang problema. Kinakausap ang sakit. Kinakausap ang kahirapan. Malinaw pa mga kapatid? Kinakausap yan. Ngayon ito, kung sabihin ni naman sa bundok na to, umalis ka riyan. Aba, kailangan mo daw, ikaw daw magsasabi na ano, gusto mo ba yung bundok, yung problema mo, umalis? Ano sagot niyo? Gusto niyo umalis? Hindi. Ayaw niyo umalis? Bababa ko. Baka inaantok na kayo eh, para tatawagin ko yung ano, yung naantok. Sige, sabi niya ha. Yan, wala tuloy. Marcos, chapter 11, verse 23. Sabi niya, tandaan ninyo, kung sabihin niyo naman sa bundok na ito, okay ha, ang bundok, yan yung problema mo. Yan yung sakit mo, yan yung kahirapan mo, yan yung hadlang. Yan yung pumipigil sa'yo. Ngayon, sabi niya,
yung bundok, yung problema mo, kinakausap. Ano sasabihin mo rin sa problema mo? Ayan, sabi niya gano'n, umalis ka riyan. Gusto mo bang umalis yung problema mo? Kaya't mo na, hindi mo po yung Ilocano eh. Kaya't mo, tama ba yung Ilocano ko? Umalis ka riyan, ikaw ng problema. Umalis ka riyan, ikaw na sakit. Umalis ka riyan na nakahirapan. Oh. Ano ba tawag doon sa yung lagi nagsasabi, yung taong laging awan kwarta. Nagrigat nga, Gusto mo bang maalis ang kahirapan? Gusto mo maalis ang sakit? Huwag mo sabihin sa Diyos na paalisin niya. Huwag. Ang sabi niya, ikaw magpapalis. Huwag mo hilingin sa Diyos na umalis yung problema mo. Sumunod tayo sa manual. Huwag mong sabihin na umalis yung sakit. Huwag mong sabihin kay Lord, alisin mo nga yung sakit ko. Huwag daw, huwag. Ano sasabihin mo? Ikaw ang magsasabi na umalis ka rin. Hindi si Lord. Dapat po maging malinaw sana ito. Kasi kung sasabihin mo, Lord, alisin mo nga yung kahirapan ko, nagsasayang ka lang ng pagod, di alis siya. Huwag mo sabihin na, Lord, pwede bang itulak mo yung, hindi alis siya. Lord, alisin mo nga yung sakit ko, Panginoon. Ano ba sa Ilocano yung maawa? Maasi ka sa akin, gano'n? Maasi ka, maawa ako sa'yo? Maasi ka kanya. Naawa na nga ang Panginoon sa atin eh. Kaya nga tinuturuan niya tayo. At ang sabi niya, ikaw magpapalis. Hindi siya. Huwag mong sabihin sa kanya na, Apo Diyos ko! Ganun ba dito? Apo Diyos ko! Hindi. Hindi. Sa Amerika daw, yung Ilocano ng anak. E di, Apo Diyos ko! Nagrigatin! Apo Diyos ko! Nagsakitin! Apo Diyos ko! Nung natapos lang ng anak, ito na raw yung Amerikanong nurse, may binibigay na juice. Sabi niya, what's that? Apple juice. You were asking for apple juice. You kept on saying, apple juice ko, apple juice ko. Para di kayo antokin. Okay. Sabi niya, umalis ka riyan. Kung sabihin ni naman sa bundok na ito, umalis ka riyan. Oh. Nililinaw ko ha. Huwag mong sabihin sa Diyos na siyang magpalis. Meron ba ditong naduduwende, nakakapre, at saka nalalamang loob? Meron wala? Kawan? Nalalamang loob. Alam niyo ba yung laman loob? Kumain ako kaninang marami. Kapag ka merong naduduwende, nakakapre, nalalamang lupa, nalalamang loob, natsatsyanak, ano pa? Namamaligno. Huwag mo sabihin sa Diyos na, Lord, paalisin mo nga yung demonyo. Hindi. Sabi niya, ikaw ang magpapalis. Ikaw. Kasi kung hihilingin mo si Lord na alisin yung sakit, hindi tatalam. Sumunod ka sa manual. Amen po ba? Sino rito ang nakakita na ng yung posong ginaganon? Yung patay. Meron pa ba rito nun? Kasi minsan kahit gripo, patay. Anong tawag mo sa ganun? Yung patay? Anong dapat mong gawin para mabuhay? Lagyan mo ng tubig. Hindi magkakatubig yan kung kakausapin mo. Parang awa mo na, magbigay ka ng tubig, mabait naman ako eh. Magbibigay ba ng tubig yun? Hindi. Lagyan mo ng tubig. Ngayon, yun ang paraan natin sa patay na puso. Pero sa Biblia, ang sabi ng Diyos, ikaw ang magpapaalis. Kaya sasabihin mo, sa pangalan ni Jesus, ikaw na sakit, umalayo ka. Ikaw na kahirapan, umalis ka sa buhay ko. Kailangan mong sabihin. Kasi sabi niya, kung sasabihin mo sa bundok na to, ikaw na sakit, ikaw na migraine, ikaw na sakit ng ulo, ikaw na cancer, kung meron ka, umalis ka sa pangalan ni Jesus. Ikaw na
laging nagpapainit ng ulo ng tatay-nanay ko sa pangalan ni Jesus, umalis ka. Huwag may tuturo yung tatay-nanay mo, papaluin ka nun. Pero pag nag-aaway na si tatay-nanay mo at nagkakabayuhan na yan, nagsasabunutan na yan, sa pangalan ni Jesus, ikaw na espiritu na nagbibigay ng gulo sa bahay namin, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Ano sabi? Ito umalis ka riyan, tumalong ka sa dagat, yung bundok may paa pala. Tumalon, ano yung sabihin tumalon? Umalis ka riyan, lumakad ka. Pumunta ka sa dagat. Bakit? Kasi sa dagat kasi yung bundok, lulubong. Nakuha niyo mga kapatid? Gusto mo mawala ang problema. Kaya pagka meron po akong nararamdaman na sinisipag akong i-deal, ikaw na sakit, sa pangalan ni Jesus, umalis ka sa katawan ko. Ulit-ulit lang yun. Bakit kasi ang hadlang, ang sakit, yan, paulit-ulit ako hadlang, sakit, kahirapan, kinakausap yan. Abay, sabi ng Biblia. Ayan, pinapakita ko na sa inyo. Tapos, ang sabi niya, bumabalik ako palagi dito sa, Timothy. Hinahanap ka na. Mark 11:23. Umalis ka riyan, tumalong ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan, kundi na mangyayari ang, pakibasa nga, hindi mag-aalinlangan. Ibig sabihin ng pag-aalinlangan, sa heart yan. You believe in your heart. You have no doubt in your heart. But, you believe na na mangyayari ang, ano nakalagay rin? Verse 23. Sige, 23. Ano sabi niya? Sige. Sige lang. Tandaan ninyo ito. Kung kayo'y nananampalataya 23. Verse 23, 23. Verse 23. Tandaan ninyo ito. Kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyo sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat at ito nga ay mangyayari. Parehas ba kayo? Sir. Kaya nga, iba-iba ang Bible Kaya dapat nga marami kayong Bible. Sige. Katotohanang sinabi ko sa inyo, na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at magpatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinasabi at mangyayari nga iyon sa kanya. Sige. Tingnan nyo sabi niya, kausapin mo yung bundok, mabunot ka riyan. Alam niyo po, marami po. Yung sakit nakatanim na sa atin. Hindi na tayo tinitigilan ng sakit Lahi-lahi. Lahat na lang may sakit, nakabaon na sa atin, nakatanim na, malalim ang tanim. Ano ngayon sabi? Sabi niya, kausapin mo raw. Paano pagkausap? Ikaw na sakit, mabunot ka sa katawang ito at pumunta ka sa dagat. Tumalong ka sa dagat. Na hindi siya mag-aalinlangan sa puso niya. Again. Pakinggan niyo mabuti. Katotohanan sinabi ko sa inyo na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at magpakatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi at mangyayari nga iyon sa kanya. Kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang, pakibasa mo ulit. Gusto ko kasi mag-grasp niyo Kundi mangyayari ang kanyang, ano yung sabi niya? Hindi mangyayari ang... Kawa ka maya. Kundi maniniwala na mangyayari sa kanyang sinasabi ay mangyayari nga iyon sa kanya. Pakinggan ba ng Diyos yung prayer mo? Yes or no? Wala, may pagdududa ka na sa puso mo. Magkakatuluyan ba kayo? Hindi. Hindi mo rin alam. Naku, delikado. Ikaw, naniniwala ka naman mangyayari yung prayer mo? Yung ba yung sasagutin ng Diyos? Oo daw.
Mali. Naniniwala ka na yung prayer mo sasagutin ng Diyos, mangyayari yun? Mali na naman. Naniniwala ka na yung prayer mo sasagutin ng Diyos? Mali. Walang sinabing prayer. Ang sinabi niya, kung maniniwala ka na yung lumalabas sa bibig mo, mangyayari, hindi prayer. Nakuha mo? Nakuha niyo? Sabi niya, yung sinasabi mo daw, hindi yung pinagpe-pray mo. Kaya kung lagi mo na lang sinasabi, nagrigat tibiyag, yun ang mangyayari sa'yo. Ang hirap ng buhay, ang pangit ng buhay na to, impyernong buhay to. Sana. Ano ba yun? Sana matayak. Di ba? Kung yan ang lumalabas palagi sa bibig mo, yun ang mangyayari. Kaya napakahalaga, yung lumalabas sa bibig mo, ano dapat lalabas sa bibig mo? Magaling na ako. Ganyan ka. Aray. Aroy. Ngayon, kung Amerikano ka, aray. Kumusta ka? Anong pakiramdam mo? Magaling na ako. Kahit may nararamdaman ka. Kasi ang papakinggan daw ng Diyos, yung lumalabas sa bibig mo. Kaya huwag mo sasabihin na, may sakit pa ako eh. No, ang sabihin mo, magaling na ako. Kahit na, may nararamdaman ka pa. Kumusta ka? Ikaw ay walang pinag-iba. Malaki pa rin ang mata ng huli tayong nagkita. Mukhang may nararamdaman kang masakit. Ano sasabihin mo? Magaling na ako. Mukha namang hindi ka magaling eh. Magaling na ako. Isa lang ang lalabas. Hindi yung pagkaharap mo yung tao, magaling na ako. Pag mag-isa ka, kumusta ka? Ang sakit, hindi ko na alam kung kakayanin ko pa eh. Ano ka ba? Hindi isa lang ang lalabas. Ano lalabas riyan? Magaling na ako kahit may nararamdaman ako. Kung kaya mong gawin yun, may mangyayari. Ano mangyayari? Gagawin ng Diyos. Alin? Yung lumalabas sa bibig mo. Maya-maya, wala ka na sakit. Maya-maya, wala na kahirapan. Nakuha niyo mga kapatid? Ngayon, ito yung logic, ito yung sistema ng Diyos, ito yung pamamaraan ng Diyos kung paano humingi. Manote kailangan mo sa loob ng isang buwan? Meron bang mami dito? Mami? Sino ba yung may mami yung nagbabudget? Meron po ba rito mami, mama na nagbabudget? Yung nagbabudget ng isang buwan na pagkain, pang ganito, pang ganyan, baon ng mga bata. Hindi ka pa naman mami. Bakit ka nagtataas ng kamay? Sige, sabihin natin. Ilan taon ka na? 16, napakabata mo namang mama. Hindi ko pwede. No? Mag-aaral ka pa. Sige, sabihin natin. Halimbawa lang, maliit na amount ito, maliit na amount. So, sabihin natin sa isang buwan, kailangan mo ng 30,000. Malaki na yun. Pero maliit yun. Paano mo masabing maliit yun kapag sa'yo lahat nakikikain? At, okay, sabihin natin 30,000. Pagka nahingi ka ng pera sa Diyos, sabihin, Lord, salamat sa 30,000. Tapos mukhang po kakapusin. Hindi, isa lang lalabas sa bibig mo, Lord, salamat sa 30,000. Lord, salamat sa 30,000. Lord, salamat sa 30,000. Lord, salamat sa 30,000. No? Tapos maya-maya, biglang nag-roll call. Tinawag yung pangalan mo. Sir, salamat sa 30,000. Alam ko kung sino mga born again dito eh. Bakit kapag nagtuturo yung teacher, nag-aamin? Di ba? Napapa-amin tayo? No. Lord, salamat sa 30,000. Lord, salamat sa 30,000. Lord, salamat sa 30,000. Ano mangyayari? Kung maniniwala ka sa puso mo na yung mangyayari yung sinabi mo, makukuha mo yung sinabi mo. Pero kung lumalabas sa bibig mo, nagrigat tibiyan, awan kwarta, nangyayari nga. Tumatalab, di ba?
Yun ang ano rito eh. Yun ang sistema na, ngayon, dito sa verse 23, pwede kasing, sino may wallet sa inyo? Wallet. Sino may wallet? Sige, labas. Buksan mo ha. Buksan mo yung wallet. Sige, buksan mo. Wala naman laman. Ito. Bakit ito may laman to? Sige, buksan mo. Sige, bukas mo. Ibukas mong gano'n. Harap mo sa akin. Badami no? Nanalo ko sa wedding. Hati tayo. Masama na loob niya. Nagkapera ako nang hindi ko pinapaalam sa kanya, hindi ako humihingi. Tama? Nagkapera ako na hindi ko hinihingi. Alam niyo dyan sa verse 23, pwede kang kumuha ng pera sa Diyos nang hindi ka humihingi sa Kanya. Sasabihin mo lang, Lord, salamat sa 30,000. Binabalik ko sa iyo. Joke lang. Walang naiiwan Kahit hindi ka magpaalam kay Lord na, Lord, pahintulutan mo nga ako, bigyan mo ko ng 30,000. Bigyan mo ko ng 30,000. No need. Bakit? Kasi alam niyo po, nakalagay sa Bible, lahat ng sa Diyos ay sa akin. Sinabi na niya bakit pa ako hingi ng permiso? Wag lang ako magnanakaw kasi yung pera niya sa kanya yun. Huwag mo kukunin. Sabi niya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling, di ba, 10 utos yan? Huwag mo nakawin yung pag-aari ng iba. Yung sa Diyos, hindi naman nakatago eh. Ang sabi niya, lahat ng sa akin ay sa iyo. So, ang gagawin ko ngayon, palalabasin ko lang sa bibig ko. Ano mangyayari? Mga kapatid, huwag kayong mag-start sa 30,000. Mag-start kayo sa 50 pesos a week. Lord, humihiling ako. Parang, Lord, nagkiklaim ako. Lord, magkakaroon ako ng 50 pesos this week. Huwag mong paririnig. Huwag mong pagkakalat. Kaya lang ni Lord nag-uusap. Tapos sabihin mo, Lord, salamat sa 50 pesos this week. Kinabukasan, sabihin mo ulit. Hanggang every time maaalala mo yan na humingi ka ng pera sa Diyos. Palabasin mo sa bibig mo, Lord, salamat sa 50 pesos. Salamat sa 50 pesos. Pag dumating, ulitin mo ulit next week. Tapos kapag naka-4 na beses ka na weekly, dumarating, nagtataka ka, may nag-aabot. Minsan makakapulot ka. Huwag mo titingnan yung wallet ng baka hanapin mo yung sa wallet ng hindi. Pag nanakaw yun. Pag tumalad na, 4 na beses, gawin mo 100 ang hingin mo. Maya-maya, 500 naman. Maya-maya, 1,000 naman. Maya-maya, 5,000 na. Maya-maya, 10,000 a month na. Maya-maya, 20,000 na a month. Maya-maya, pwede ka na humingi ng 50,000 a month. Alam niyo, may mga kakilala ko, kaya nilang humingi sa Diyos 1 milyon, isang buwan. Grabe, ang gagaling. Sabi ko, paano kaya yun? Inggit ako eh. Hindi ba? Hindi nagtatrabaho, hindi naghahanap buhay. Nahingi lang ng pera sa Diyos. 1 milyon sa isang buwan, kaya nilang hingin. Pambihira. Ang galing eh. Di sana, di na tayo lahat nagtrabaho, tamad na tayong lahat, Pero pwede na hindi ka naghanap buhay, hindi ka nagtatrabaho, naglilingkod ka lang sa Panginoon, binibigyan ka ng Diyos ng pera. Amen. Nalala ko dati yung isa pong kwento na sabi niya, ito po yung paulit-ulit na kwento ko kasi pinakamagandang illustration eh. Mga Amerikano to, nahingi sila, mag-asawa sila, mga pastor. Humingi sila sa Diyos ng $14. Maliit lang yun ngayon, pero noong unang panahon, laki-laki niya. $14. Kaya ang ginawa nila, sabi nila, Lord, kailangan namin ng $14 bukas. Hapon ngayon, nag-pray sila.
Lord, salamat sa $14. Every time maalala nila, buong araw nito. Lord, salamat sa $14. Salamat sa $14. Salamat sa $14. Thank you, Lord, sa $14. Alam niyo, natulog sila kinabukasan. Paggising nila, nor sila nagising, umaga. Pagkita nila, pagbangon nila, yung sahig ng kwarto nila, may tigwa $1. Eh siguro, dinala ng ibon. Di ba? Ngayon, nung binilang nila, $13 lang. Kulang ng $1. Sabi nila, ganun, bakit kulang? Ngayon, hinanap na nila lahat, kulang ng $1. Ngayon, ang sabi nila, bakit kulang? Sabi niya, isa na lang din natin tinignan, yung ilalim ng kama. Alam niyo, pag silip nila sa ilalim ng kama, andun yung $1. Ang Diyos ay sumasagot sa panalangin na kahit hindi mo kailangan hingin. Nanay ko dati, may negosyo kami. Sabi niya, Nay! Tingin pera, pambili ng text. Alam niyo yun? Meron pa ba rito nun? Wala, yung text. Hindi, wala na. Ano meron dito? Trumpo. Wala na rin. Ha? Ay, hindi ko alam yan. Hindi pa kasi pinapanganak nun eh. Ako, 100 taon na ako eh. Yung text, alam niyo yung text, yung ginagalaw. No, yung ginaganyan. Hindi ko, Nay, pahing ang pambili ng text. Sabi ng nanay ko, andun sa andun sa lamesa, kumuha ka. Ano ibig sabihin nun? Pwede akong kumuha ron. Ang sabi ng Diyos, ibibigay niya lahat ng pangangailangan niyo. Binigyan ka na nga ng go signal ng Diyos. So bakit ka pahingi? Kukunin mo na lang. Paano? Lord, salamat sa 5,000. Lord, salamat sa 3,000. Sige, sabihin mo na sabihin. Ang problema, lumagpas sa linggo, hindi ka man lang nagsalita. Tapos ito, kaya nga, sabihin mo nga sa katabi mo, bawal na ang nagmumura. Bawal ang negative. Ay, hindi ko ata makukuha yung hinihiling ko. Ay, hindi ko ata makukuha mo. Parang malabo, hindi ko na makukuha. Bakit ka naglalabas ng negative? Ang sabihin mo, magaling na ako. Lord, salamat sa hinihiling ko. Thank you, Lord. Tapos ito pa. Ang pananampalataya po ay parang ganito. Maniwala kang, punta na nga tayo sa second part. Sige, buksan mo ulit. Again. Verse 24 naman. May natututunan kayo? Ngayon, kung hindi po natin makukuha ito, hindi natin magagrasp ito, ay mahirap maging milyonaryo. Sige, verse 24. Sige, basahin mo yan. Kaya nga, I therefore conclude, takot ka, no? Nagitla eh. Nakigtutak pa eh. Ano sabi niya? Sabi niya po dito sa Marcos 11 verse 24, kaya nga sinabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay ng inyong dinadala. Stop. Kaya nga, sabi ni Jesus sinasabi ko sa inyo, hindi si Kuya Boy ang nagsasabi, hindi si Kuya Boy ang nagtuturo, hindi si Pastor Ronnie ang nagtuturo. Sino nagsabi? Si Jesus! Huwag mo nang kino-question. Totoo ba yan? Yung tinuturo ni Pastor Ronnie. Hindi nga si Pastor Ronnie nagturo eh. Si Jesus. Ano sabi niya? Kaya nga, Sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng bagay ng inyong dinadalangin. lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Ano pa? Cellphone. Ano pa? Sapatos. Ano pa? Halimbawa, magandang camera. Ano pa? Lahat ng bagay. Ipit. Ano pa? Pangpapustiso. Ano pa? Pampariband. Ano pa? Pampafacial. Ano pa? Boyfriend. Hindi kasama yun. Kasi tao yan, hindi bagay yan eh. No? Lahat ng bagay na na gusto nyo. Na kailangan nyo. Ano sabi niya? Ulit mo nga. Lahat ng bagay na inyong dinadalangin. Na inyong dinadalangin means
gusto nyo? Ano ba gusto mo? Mumurahing cellphone o sirang iPhone? Ako, ang gusto ko, maayos na iPhone. Grabe, nung isang araw, nagpunta ako sa iMac ba yun? Yung Power Mac? Yung tindahan ng iPhone? Nakita ko yung iPhone 15. 100,000. Kaliit-liit, sipain ko yan eh. Ang liit-liit, 100,000. My goodness. Kumbaga, malaki pa yung ilong mo. Ang liit-liit ng cellphone, 100,000. Parang nakakapanghinayang maglalabas ka ng 100,000 para dun sa ganun lang, tapos na-adequate pa. Pero ito sabi niya, dinadalangin mo, ibig sabihin, dinidesire ng heart mo. Gusto ng heart mo. Maaaring sabihin natin, gusto mo ba, Brad, nagmamotor ka? Anong gusto mo? Yung pinakamura, yung Wave o yung Ducatis? Di ba? Mas maganda yung big bike? Para mabilis tayong mamatay, di ba? Hindi, magkano yun? Daan-daang libo yun, di ba? Mas maganda yung big bike. Kung gusto raw, kinakararag ng puso mo, dinadalangin ng puso mo, sabi niya, kasama sa lahat ng bagay. No. Basta, kasama sa lahat ng bagay na kinakararag mo. Ibig sabihin, dinidesire mo. Halimbawa, sabihin natin, ang anak ni Pastor Ronnie ay 2. No, tapos, halimbawa lang naman, Tapos, halimbawa, si Angeli hindi na pwedeng manganak. Halimbawa, nagpatali, nagpaligate. Pero ngayon, gusto pa ni Ronnie ng isa. No? Paano kung walang matres? Paano kung walang matres? Anong mangyayari? Magkaka-baby pa ba? Wala nang matres. Magkaka-baby pa ba pag ganon? Hindi. Pero kasi kung kinakararag mo, ibig sabihin, desire ng heart mo, magkakaanak pa. Ang dami ko kayang nabalita ang mga kwentong ganyan. Walang matres pero nagka-baby. Ano nangyari? Meron akong isang lagi kong kinukwento to Pinanganak walang mata. Walang eyeball. No? Kaya hindi makapag-eyeball. Alam niyo ibig sabihin ng eyeball? Alam na alam mo, ha? Ikaw, yung malaki mata nito Ang mga malalaking mata ba ay mas maraming nakikita kaysa sa malitang mata? Amen daw. No, si Michael yung nagsabi. Pinanganak walang mata, sabi niya, gusto ko magkamata. Pinatungan ng kamay, pagtanggal, nagkaroon ng maliit na mata. Ngayon, parang yung mga nag-pray, bakit ganun liit ng mata? Alam nyo, after 24 hours, yung mata naging normal. Nagkamata. Bakit kasi kararag ng puso niya? Pwede. Hello. Sige, kararag nga natin. Lord, pagandahin mo nga ako. Kung desire mo ba nakarinig na po ako ng mga ganyang kwento at kakilala kong iba. Pinaganda ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, dating pangit. Pero pinaganda ng Diyos. Opo, kilala ko yung mga yun. May pag-asa ka pa. Kasi may mga tao po pumupunta sa makeup yung papaganda. Sabi niya, makakatulong ba sa akin to? Sabi niya rin sa sales lady. Sabi ng sales lady, Ma'am, hindi po makeup ang kailangan nyo para gumanda kayo. Ano kailangan ko? Himala. May mga tao po kung kakilala na nag-pray na pagandahin mo nga ako, Panginoon. Pinaganda Tapos nung maganda na siya, na naginip siya ngayon. Ang sabi sa kanya, may anghel na siyang pinadala sa kanya. At sabi nung anghel, maganda ka na ngayon. Tapos nagising na siya. Sabi niya, oo nga, may pag-asa ka. Di ba? Umuoo siya.
Biro lang naman yun. So sabi niya, pakibasa mo nga ulit. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay ng inyong dinadalangin at inyong paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo iyon at iyo'y nabaka sa inyo. Okay, ang sabi niya, hindi mo pinagpe-pray ha. Ibig sabihin kasi yung panalangin, yung desire ng heart mo. O, kapag ka, sabi niya, o etong way para makuha natin. Di ba nangangat to? Kakagating ko rin yun. Okay po, sabi niya, maniwala kayo na natanggap niya ninyo iyon. Ano, pakiulit mo nga. Patapos na to, kasi magtatawag na ako. Katotohanan sinabi ko sa inyo. Oh, hindi raw siya nagsisinungaling. Ano sabi niya? Katotohanan? Si Jesus ang nagsasabi, sabi niya, hindi daw siya nagsisinungaling. Gusto mo makarinig ng kasinungalingan? Tanongin mo katabi mo, cute ba ako? Ano ang sagot niya? Sige, tuloy mo. Katotohanan? Sinabi ko sa inyo na ang lahat ng Sino ba iniisip mo? Kaya nga, sinabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na inyong dinadalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo iyon. Paniwalaan yung tatanggapin o tinanggap na? Future tense, past tense. Ulitin mo, baka nag-ano, kasi mag-exam tayo mamaya ha. Sige. Kaya nga, Sige, kaya nga, sinabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na inyong dinadalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo iyon at iyo'y mapapasa inyo. ang sabi niya, ang sekreto ng paghingi, maniwala kang, umuuna ang Diyos. Kaya nga, paniwalaan mong natanggap na. Ano ibig sabihin nito? Kung naniniwala akong natanggap na, magaling na ako. Kaya lalabas sa bibig ko na ako'y magaling na. Lord, salamat sa tuition fee. Thank you, Lord. Hindi, Lord, sana ibigay mo yung tuition fee. Hindi. Sabihin mo, Lord, salamat sa tuition fee. Lord, salamat sa paggawa ng bahay. Lord, salamat sa pambili ng Ducati. Lord, salamat sa budget ko sa panganganak. Ano pa? No? Ang sabi niya, ito, mahirap to. Lord, salamat sa pambili ng iPhone. 100,000. Ingat ka, baka ma-hold up ka. Hingin mo na lang yung iPhone kaysa pera. Nasa sa'yo yan, bahala ka. So, ano pag sinasabi ko sa inyo? Sinasabi ng Biblia sa atin, mangarap tayo. Nandiyan pa kayo? Ngayon, makikita natin kung sino nag-aaral ng salita ng Diyos next year. Pagbalik ko rito, hanapin ko sa iyo yung iPhone 16. Kasi ito mahirap eh. No? Anong nag-aaral ka? Nag-aadal ka? Kailan ka matapos? Kailan ka matapos? High school? Next year. Ha? Next year. 20? 25? 2025. Ito kasi ang problema mga kapatid eh. Ay naku, patawarin niyo po ako ha, mga kababayan ko. Tama ba 2025? Sige, sabihin natin 2025. Sa gusto ko, darating ang 2025. Tama? Hindi ko mapipigilan yun eh. Pero pagdating ng 2025, nakamtan ko na ba yung pangarap ko? Or, ang na-accomplish ko, magka-boyfriend lang. Di maganda, di ba? Ang na-accomplish mo, magka-boyfriend lang. Dapat nakuha mo na yung pangarap mo. Hindi lahat, kasi marami tayong pangarap, pero yung pinaka-basic, yung pinaka-bundok sa harapan mo, nakuha mo. Nakuha mo yung kagalingan, nakuha mo yung kasaganahan, nakuha mo yung tagumpay. So, itong ganitong mga bagay po, kailangan ito paulit-ulit eh. Ang sabi niya, maniwala kang natanggap mo na at
Kailangan maniwala kang natanggap mo na at doon mo lang matatanggap. Alin? Ano? Pag naniwala kang natanggap mo na, doon mo lang matatanggap. Actually, hindi mo pa natanggap. Tama ba? Hindi mo pa naman natanggap eh. Kaya ka nga nag-faith. Kaya ka nga nananampalataya. Sino sa inyo ang nananampalataya na may aso rito? Kulay itim. Sino? Sinong nananampalataya na may aso rito? Nananampalataya ka may aso? Hindi? Bakit? Ha? Baka kagating ka? Hindi. Nananampalataya ka bang may asong itim dito? Hindi. Bakit? Apay? Baka makagat? At least ikaw lang naman nakakagating. Alam nyo, hindi kayo dapat manampalataya na may aso rito. Bakit? Kasi nakikita nyo na yun. Kapag hindi nyo nakikita, doon nyo kailangan manampalataya. No? May sakit ka pa ba? Hawanin. Pero sa nararamdaman ka. Pero lalabas sa bibig mo, hawanin. Bakit? Kasi nagpipaid ka eh. Ang pananampalataya, kailangan mo hanggat di mo nakikita. Pero pag nakita mo na, tapos na. Sino nananampalataya na may pulpito rito? Actually, wala. Bakit? Nakikita mo na yun. Sino nananampalataya na meron ako rito 100,000 at ibibigay sa mga nagte-pray? O yun, mag-i-amen tayo riyan. Kasi hindi mo pa nakikita. Alam nyo, walang hihigit pa sa ligayang nadarama ko pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ang saya-saya kapag ka nasagot yung prayer mo. Ay, naku po, kakaiba. So, ganitong humingi sa Panginoon, maniwala ka, natanggap mo na. Pero hindi mo pa natatanggap. Pero maniwala ka, natanggap mo na. At matatanggap mo. Kailan dadating sa'yo? Kapag ka naniwala kang, natanggap mo na. Ibig sabihin, magplano ka na. So, magtanong-tanong ka na ng magtanong-tanong ka na magkano ba yan ganito? Na naka-ready ka na. Pwede bang sa may stock ba kayo niyan? Nagre-ready ka na eh. Yun ibig sabihin na ng palataya.